Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapa sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pang-unawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipiniliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang paghahari ng Diyos ay matutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Isinalaysay ni Jesus ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng isang napakasimpleng larawan. Isang magsasakang naghahasik ng binhi. Walang kontrol ang magsasaka kung paano tutubo ang mga binhi. Pero nagtitiwala siyang sa tamang panahon ay sisibol ito, lalago at mamumunga. Sa madaling salita, ang kaharian ng Diyos ay isang lihim na lumalago sa gitna ng katahimikan at kahinahunan. Sa ating buhay pananampalataya, marami tayong hindi agad nauunawaan. Minsan, parang walang saysay ang ating mga panalangin o pagsisikap na magpakabuti. Pero gaya ng binhi, may ginagawa ang Diyos sa kailaliman ng ating puso. Unti-unti tayong hinuhubog, pinalalalim ang ating pananampalataya at inaakay sa mas ganap na pag-unawa. Ang mahalaga, patuloy tayong maghasik ng kabutihan, ng pag-asa, ng pagmamahal ng salita ng Diyos. Hindi kailangang malaki o kamangha-mangha ang ating ginagawa. Ang maliit na gawaing tapat at may pagmamahal ay bahagi ng paghahari ng Diyos. Ang ating tungkulin ay magtiwala, maghintay at magpatuloy. Ang Diyos ang bahala sa paglago at pamumunga. Maghasik ng kabutihan ngayon, isang ngiti, pag-unawa o simpleng tulong kahit walang nakakakita. Diyos ang magpapabunga niyan.